Okay? Yes, the Lord is faithful. Isa pa pong papuri at pasasalamat sa Panginoon na malakas. Para saan po yan? Ayan, niregaluhan na naman tayo ng ating Panginoon ng isang katagumpayan. Ang ating pong kapatid na si our newest mechanical engineer, Brother Jeff, ay pinasa po ng Panginoon. Papurihan po. So, ewan ko kung kailan meron kung kailan merong blowout. Nakakagalak po mga kapatid. So far, ang ating Diyos ay patuloy na nagpapakita ng overwhelming na encouragement sa church sa pamamagitan po ng mga victories na binibigay na po sa atin. So, isa po yan, yung latest. Marami po ng nakaraan at naliligayahan po tayo. Makikita po natin yung patuloy na pagsama ng ating Panginoon sa Iglesia. Purihin po natin siya muli. Palapakan nga po natin muli ang Panginoon. Yan. Saka na lang yung ibang mga kwento. Siguro isang araw tatayo dito si Jen. Kasama siguro yung mga magulang niya at magpapatotoo kung gaano yung dinaanan journey. Sabi nga ni Brother Jeff doon sa chat room namin, what a journey bago nakarating doon sa talagang culmination na pinapangarap po mula sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon. So, magpapatuloy po tayo sa pagtalakay mga kapatid na mensaheng pinagkalab sa atin ng Panginoon patungkol po sa the Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. So natapos na tayo. Medyo malakas yata pahinaan ng konti. Nagbabounce back sa atin. So natapos na po tayo mga kapatid. Doon po sa pagtalakay natin ang unang element, unang component na ginagamit ng Diyos para magtagumpay ang kanyang gawain. Tatlo po ito. Ano po yung una? The Holy Spirit. Pangalawa, the elect. Pangatlo, spiritual giftings. So tinatalakay po natin itong serye na ito para po matutunan natin mga kapatid kung paano po tayo gagamitin ng Panginoon. Unti-unti natin mapapatunayan at matututunan kung paano po tayo liligaya sa ministry. Hindi po natin ginagawa-gawa ang kaligayahan natin. Tandaan po natin yan. Ang kaligayahan po natin sa ministry, hindi natin ginagawa-gawa. At sinasabi na, ako maligaya ako. Hindi po. Ito po yung pinagkakaloob ng Lord. Pinagkakaloob ng Lord kung natutumbok natin ang kanyang kalooban. Okay? At ang matagumpay na ministry, mga kapatid, ay nangyayari kapag yung pinag-uusapan po natin components o elements o yung sinasabi natin triangle of Christ's ministry ay naandun po interconnected sa isa't isa. The Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. Marami pong taong pwedeng magpanggap at yun ang tatalakayin natin dito. Kaya nga po may mga mababasa tayo sa mismong banal na kasulatan ng mga tao sa huling araw ay i-reject ng Panginoon. May nakasulat po ba gano'n? Pero nandun sila sa ministry. Nandun sila sa sinasabi nila, gumagawa sila sa Panginoon at meron silang lakas ng loob at kumpiyansa na humarap sa Panginoon at iparada ang kanilang ginagawa. Panginoon, Panginoon. Diba? Sa Matthew chapter 7. Ginawa ko yan. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka. Ikaw na mapaggawa ng masama o ng evil sa Ingles.
So pag-aaralan natin mga kapatid sa gabi ito, ang pangalawang element, pangalawang component na pinag-uusapan natin, triangle of Christ ministry, the elect. Okay. Ang mga kapagan o mga term na elected, election, or elect ay nabanggit po sa Biblia ng maraming beses. Higit siguro sa 50 times. Nabanggit po yung mga term na yan. Elected, election, elect. Lahat po yan may kinalaman sa gawa ng Lord. Okay? Election, elected, elect. At ang kanila po mga Greek term, nandiyan ba yan, Midel? Ayan. Ang kanila pong mga Greek term ay doon po sa elected, eklego, to select, to choose. Namabasa ba? Medyo madilim. Okay. Yan. And then yung election po, parang itlog, ekloge, a selection, o pagpili, o paghira. And then, ang pag-uusapan po natin, medyo i-skip natin. Sa gabi na ito, i-skip natin yung dalawa natin sila binanggit na una, yung elected at election. Tutubukin natin ngayon mga kapatid, ang term na elect or sa Greek term niya ay eklektos, meaning chosen, picked out, chosen by God. Yun ang pag-uusapan natin. Pinili, hinira. Ang tawag doon? Inihiwalay ng Diyos mula sa karamihan. Yan ang ibig sabihin, no? Mga kapatid, kapag napapatunayan po natin, naiintindihan natin at napapatunayan natin na tayo po ay tunay na pinananahanan ng Banal na Espiritu at nararanasan natin ang experiences na isang pagkahirang ng Diyos, nandun po ang kaligayahan. At ayaw po natin mga kapatid na magpapatuloy tayo sa Panginoon pero hindi tayo o wala tayong kumpiyansa. We are not totally persuaded about what we are doing. Kung anong ginagawa natin, tayo ba'y nasa tama o nasa mali? Ang naisin natin mga kapatid, tayo'y nagpapatuloy sa Panginoon dahil nararanasan natin siya. Dahil nangyayari sa atin yung mga identities o pagkakakilanlan na tayo ngayong mga tunay na hinirang ng Diyos sapagkat yun ang ating magiging kaligayahan sa buhay. Okay? Eklektos or elect. The word elect has been used in the New Testament 21 times. Okay? 3 times, ginamit ito pertaining to Christ. 1 time, pertaining to the angels. And 17 times, pertaining to men and women as God's chosen people that will inherit eternal life. Okay, pakinggan po natin mabuti mga kapatid. Pakinggan po muna natin mabuti. 17 beses ginamit po yung salitang hinirang para po i-explain or ipaliwanag sa atin ang identity o pagkakakilanlan. Listen very carefully. Sino ba ang mga taong hinirang ng Diyos? Okay?
Kasi mga kapatid, ayaw nating mangyari sa atin na tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na false security na very rampant po sa mundo natin ngayon. Alam niyo ba ibig sabihin ng false security? Maling, ano yung security sa Tagalog? Maling kasiguruhan. Okay? Maling kasiguruhan. Ayaw natin yun. May purpose po ang Diyos, may plano siya, bakit siya humirang ng mga tao? Bakit siya magliligtas ng mga tao? At ang mundo po natin ngayon, very rampant na sa mga taong nagsasabi na sila'y anak ng Diyos, pero imbis na magamit sila sa kaluwalhatian ng Diyos, nagagamit sila ng dyablo para tawag dito, pababain ang kaluwalhatian ng Diyos. Dalawang grupo pong nagsasabing mananampalataya ang meron sa mundong ito. Yung tunay na grupo na ang tawag sa kanila ay elect, o mga hinirang, sila yung mga taong ginagamit ng Diyos para makilala siya at makita ang kanyang kaluwalhatian. At meron ding mga tao na nagsasabi na sila'y mga mananampalataya, nagsasabi na sila'y mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Diyos. Pero, bakit ang kanilang mga buhay, imbis na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ay lalo pang naghahata para pasinungalingan ang mga deklarasyon ng Diyos patungkol sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung mga taong pag nakita mo, ay sasabihin mo, Kristiyano ba sila? Yan. Mananampalataya ba sila? Bakit gano'n ang buhay nila? Ayaw natin mga kapatid na ang miyembro natin sa Truth and Life Christian Church ay hindi makakaunawa sino ba tayo at ano ang tunay na kalalagayan natin bilang mga hinirang ng Diyos. Kaya pag-aaralan po natin mabuti. The identity of the elect. Ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, ang study po na ito, ang pag-aaral na ito ay hindi po natin ginawa o hindi binigay sa atin ng ating Panginoon para i-pinpoint natin isa-isa sa atin sino ba ang hinirang o hindi. Nilinawin ko po sa inyo na wala po tayong karapatan na i-pinpoint sino sa atin ang hinirang at hindi. Tanging ang Diyos ang makakakita noon. Okay? Bakit po natin ito pinag-aaralan? Para ma-assess po natin mismo ang ating sarili. Hindi mo titignan yung kapwa mo. Tignan mo ang iyong sarili. Example mga kapatid. Pag tinanong niyo si Pastor Doy, ikaw ba'y hinirang ng Diyos? I can confidently say 100% na ako po ay hinirang ng Diyos sa ayaw niyo at sa gusto niyo. Maniwala man kayo o hindi, hindi po mababawasan ang aking kumpiyansa kung hindi niyo ako i-approve na ako ay hinirang ng Diyos. It is between me and God. Kahit na anong ibato nyo sa akin na dahilan, bakit hindi kayo maniniwala na ako ay hinirang, maliit na bagay po yun sa akin. Ang aking kumpiyansa, ang aking pagkatanggap na ako ay hinirang ng Diyos ay sa pagitan namin ng Panginoon. Kung paano ko siya nakikilala,
At kung paano niya pinapatunayan sa akin at pinuprove sa akin na ako ay anak niya. Unti-unti po natin itong maintindihan habang tinatalakay po natin ang ibig sabihin na hinirang ng Diyos. Okay? And I encourage everyone, sa mga miyembro po ng Truth and Life Christian Church, na hanapin niyo yung ganong kumpiyansa sa puso't isipan niyo na hindi niyo ginagawa-gawa lang. Pero kaya niyong tumindig sa harap ng madlang people with all boldness and confidence, regardless of what they say to you, kung ano man ang sasabihin na sa inyo, pero ikaw ay kayang tumayo at tumindig at sabihin sa kanila na ikaw ay anak ng Diyos at Kanyang hinirang. Hindi po ginagawa-gawa yung kumpiyansa na yon. Ang kumpiyansa na yon ay inilalagay ng Diyos sa bawat anak niya na Kanyang hinirang. Okay? Wala pong karapatan si Pastor Doy na ituro isa-isa sa inyo na ikaw hinirang, ikaw hindi, ikaw hinirang, ikaw hindi. Wala pong karapatan si Pastor Doy. Walang sinulat sa Biblia na magkakaroon tayo ng karapatan at kakayanan na sabihin sino ang hinirang o hindi, sino ang ligtas o hindi. Walang ganong karapatan ang tao, tanging ang Diyos. Pero, tandaan nito mga kapatid, hindi ipagkakait ng Diyos, pakinggan niyong mabuti, sa inyong sarili, kung tunay kang hinirang ng Diyos, hindi ipagkakait ng Diyos sa iyong sarili ang kapaliwanagan at kalinawan at experiences na pagpapatunay niya na ikaw ay anak niya at ikaw ay hinirang niya. Kaya naman, mga kapatid, nagkakaroon ng kumpiyansa ang sinumang anak ng Diyos na i-claim by faith ang kanyang kalalagayan bilang anak ng Diyos at hinirang ng Diyos. Okay? So, the identity of an elect, ang pagkakakilanlan ng isang hinirang ng Diyos. Marami po ito, pero iisa-isahin natin para makita natin yung lubusang pagpapaliwanag. Sapagkat mga kapatid, yung salitang, yung very famous na paniniwala, mga kapatid. Pakinggan niyo itong paniniwala nito. Yung pag tinanggap mo si Jesucristo, ay ligtas ka na at magiging anak ka ng Diyos at mababorn again ka. Tama ba ito o mali? Ang sagot ba? Yes or no? Is it kung ganun nga ang gagawin mo, tunay ka nga bang anak ng Diyos? Yes or no? The answer is yes and no. Ay mapapatunayan natin habang tinatalakay natin ang pagiging elect. Kasi po kulang yung pangungusap na yun. Kulang yung claim na yun. Yes, kung ikaw ay hinirang ng Diyos. No, kung ikaw ay hindi hinirang ng Diyos. Ang iyong kaligtasan at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, kapatid, ay subsequent lamang sa iyong pagkahirang o pagkapili ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Okay? Maraming mga tao na nagsasabi, mga kapatid, at ito ay nakakalungkot, na sila ay ligtas dahil tinanggap nila ang Panginoon, ngunit hindi mo makikita sa kanila ang
identity or pagkakakilanlan na sila ay pinili o hinirang ng Diyos. At yan ang gusto nating maging maliwanag sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ayaw nating dumating ang araw at umasa tayo sa isang paniniwala na hindi lubos na katotohanan. Mukhang katotohanan, pero hindi lubos na katotohanan. Okay? Kaya iniisa-isa natin. Marami itong identity na ito, pero iisa-isahin natin, mga kapatid. Number 1, the identity of an elect. Ayan. Wearing clothes. Okay, babasahin natin yung Matthew chapter 22, verses 8 to 14. Let us read. Matthew chapter 22, verses 8 to 14. Okay. Okay, nandiyan naman sa board. Sundan nyo na lang po, mga kapatid. Matthew chapter 22, verses 8 to 14. Then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come." Notice, nag-imbita ang Panginoon. He invited. Go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad. Both good and bad. And the wedding hall was filled with guests. Ano yung unang word na nakikita nyo? Invite. Nakita nyo na ba yung chosen or elect? Hindi pa. Ano lang nandun? Invite. Nag-anyaya. Wala pa yung chosen, wala pa yung elect. Verse 11. But when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. "Friend," he asked, "how did you get in here without wedding clothes?" Nasa na yung tao na yun? Nasa labas ba? Nasa loob? Nasa labas ba ng banquet o nasa loob? Nasa loob na. Okay, tandaan niyo yan. He noticed a man inside the banquet, but not wearing wedding clothes. Hindi nakasuot ng damit pangkasal. Wait sa wedding clothes. Hindi siya ikakasala. Basta yung damit na para sa kasalan. So, friend, he asked, "How did you get in here without wedding clothes?" The man was speechless. Hindi makapagsalita. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth." Ito, yung verse 14. Ito yung papanaguin natin sa pag-uusap. "For many are invited, but few are chosen." Marami ang inanyayahan, ngunit iilan lang ang hinirang. Okay? So, ano ang unang identity o pagkakakilanlan na ikaw ay isang hinirang? Pakinggan niyo itong mabuti itong mga kapatid. Baka sumusuntok tayo sa hangin. Baka wala tayong pinupuntirya. Baka hindi natin lubusang naunawaan. Baka sa bandang huli, may inaakala tayo na hindi naman pala magkakatotoo. Okay? Ano ang unang identity na ikaw ay hinirang ng Diyos? Ayon dito sa binasa natin sa Matthew chapter 22, verse 8 to 14. Pakibalik na, Midel. Pakibalik dun sa ano.
Sa point natin. Yeah. The first identity is you are wearing wedding clothes. So this is a symbolism. Ano ibig pong sabihin ng wedding clothes? Ano po ang interpretasyon nito sa Biblia, mga kapatid? Wearing wedding clothes. Wearing wedding clothes means you have the mark of the finished work of Christ. Nasa iyo, kapatid, ang marka ng pinaghirapan at tinapos, pinagsakripisyuhang trabaho ng Panginoong Hesukristo. Ano yun, mga kapatid? Ano yun? Ano yung tinapos na gawain ng Panginoon na nasa sa iyo na ngayon? Ano yun? Kaligtasan sa pamamagitan ng pamamahay sa iyo at pamumuhay ng banal na Espiritu. So, the first identity, mga kapatid, na ikaw ay hiniran ng Diyos ay kung namumuhay sa iyo, nakikipamahay sa iyo, nararanasan mo sa buhay mo ang pagsama ng banal na Espiritu. Hindi natin dapat basta-bastahin ito sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan nararanasan natin sa ating buhay, sa ating pagkatao, ang pangunguna, pagsama, pakikialam, pangungulit ng banal na Espiritu. Okay? That is the first identity that you are an elect of God. Okay. What are the signs that you are wearing the wedding clothes that God provided for you? Ano ang mga senyales, kapatid, na taglay-taglay mo ang banal na Espiritu? Tandaan natin, mga kapatid, magaganap lang ang katagumpayan, kaayusan, pagsulong, kaligayahan sa ministeryo ng Panginoon kung nandun ang banal na Espiritu, ang hinirang ng Diyos na pinananahanan ng banal na Espiritu, at nagagamit niya ang gift o kaloob ng banal na Espiritu na mga spiritual giftings. Okay? Nagtatagumpay lang ang iglesia kung nandun lahat ng component na yon. At nais natin, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, mapatunayan natin. Hindi mo papatunayan sa ibang tao. Mapapatunayan mo sa sarili mo, sapagat dito nakasalalay ang kaligayahan mo sa pagganap sa ministeryo ng Panginoon. Kailangan mapatunayan mo sa sarili mo na isa ka sa hinirang ng Diyos at ngayon nagtataglay ng banal na Espiritu. Bakit, Pastor? Bakit kailangan mapatunayan? Sapagkat kung hindi mo nakikita yun sa sarili mo, baliwala lahat ng ginagawa mo na sinasabi mong iniaalay mo sa Panginoon. Remember the story? Meron sa loob ng banquet o meron sa loob ng sinasabing Kingdom of God, meaning sa Christianity, meaning sa mga gawain ng Panginoon, merong mga taong nandun, gumagawa, pero hindi nakakakitaan ng Diyos ng wedding clothes or banal na Espiritu. So anong gagawin ng Diyos sa kanila? Hindi niya tatanggapin anuman ang ginagawa nila. Bagamat, nandun sila sa loob ng tinatawag na banquet or
kaharian. Dapat maging malinaw sa atin yung mga kapatid. We are not here on our own strength. We are not here on our own will. We are here because God picked us. Binanggo tayo mula sa karamihan at inilagay tayo para gamitin niya sa kanyang kaluwalhatian. Dapat malinaw sa atin yung mga kapatid. Kailangan napapatunayan natin at nararanasan natin na tayo ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Anong senyales, kapatid, na ikaw ay pinananahanan ng Banal na Espiritu? Let us read Romans chapter 8, verse 9 to 17, and verses 26 to 30. Mapalad ka kung pinaparinig sa iyo ng Panginoon ang kanyang katotohanan. Mapalad ka kung nandito ka at mauunawaan mo ang pagpapaliwanag ng ating Diyos sa isang hinirang niya. Okay, Romans chapter 8, verse 9 to 17, and 26 to 30. Isa-isahin natin. Yan. Sabi niya, you, sino yung you? Hinira. Imagine mo mabuti. Habang binabasa mo to, imagine mo yung sarili mo kung ikaw ito. Kung nangyayari sa iyo ito. Sapagkat hindi susulat ng Panginoon ang kanyang katotohanan na hindi mauunawaan ng kanyang mga hinira. Okay? Now, tignan mo ito at i-assess mo ang sarili mo kung ikaw ito. Kung nangyayari ito sa iyo. Napaka-importante no, para sa iyong kaligayahan. Okay? Sabi niya, you, as an elect, however, are not in the realm of the flesh. Pag mo hayaan, antukin ka, sabi diyan, you, however, are not in the realm of the flesh. Anong translation to, Miguel? Anong translation ang ginamit mo? NIV? Kasi iba tong NIV ko dito. Sabi dito sa NIV ko dito, you, however, are not controlled. You, however, are not controlled by the sinful nature. Okay. Senyales, unang senyales na ikaw ay pinananahanan ng Banal na Espiritu. Ano yun? Ano yung sinabi niya? You are not controlled by the sinful nature. Ano ibig sabihin? Sinong mas malakas sa'yo? Ang Spirit o ang pita ng laman? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Anong mas malakas sa inyo? Kung ikaw ay elect ng Diyos, hinirang ng Diyos, ano ang mas malakas? Ang Spirit o ang pita ng laman? Yan. Buhayin natin ang ating sarili. Nakikita mo sa sarili mo, dapat, kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mong hinirang ka ng Diyos, kailangan mong makita sa iyong sarili at mapatunayan na mas malakas sa iyo at nagtatagumpay sa iyo hindi ang laman, kundi ang Spiritong nasa sa iyo. Okay? Nakikita mo ba yon sa sarili mo? Ang Spirito ba ang nagtatagumpay? O ang laman? Alin ang mas malakas? Ang laman o ang Espiritu? Yun ang unang senyales. You are not controlled by the sinful nature. Dahil ang kumukontrol sa iyo ay ang banal na Espiritong nananahan sa iyo. Okay? Huwag kang maniniwala sa hindi buong katotohanan na mapupunta ko sa langit. Bakit? Tinanggap ko si Kristo.
Okay? Pagkatapos ng tanggapin si Kristo, ano? Nandun pa rin ako. Ginagawa ko pa rin naman ng bisyo. Basta, mapupunta ako sa langit. Dahil tinanggap ko si Kristo. Walang nakasulat na gano'n. Galod-gurin nyo man ang Biblia, walang nakasulat sa Biblia na ang tanging dahilan lang para makapunta ka sa langit ay tinanggap mo si Kristo. Pastor, di ba sinabi ng Ephesians chapter 2 na ang pananampalataya natin sa Panginoon ang siya makapagdadala sa atin sa langit? Yes. Ang pananampalataya natin kay Yesu Kristo. Tama. But our faith in Jesus Christ is only subsequent. Ano ibig sabihin ng subsequent? Ano sa Tagalog? Alinsunod. Kasunod. Yan. Hindi yun ang una. Okay? Ang pananampalataya natin ay hindi nauna kesa sa pagkahiram sa atin ng Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Totoong sasampalataya sa Kanya ang mga hinirang ng Diyos. Totoo yun. Totoo rin na tatanggapin siya ng mga hinirang ng Diyos. Paano, pastor, yung mga tao nagsabing tinatanggap nila ang Diyos, pero hindi naman nagbago ang kanilang mga buhay? Yun ang pagtatakahan mo. Kung ang tanging requirement lang ay ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, kung yun lang, bakit may mga tao na nagsasabing tinanggap si Jesucristo pero hindi nagbabago ang kanilang buhay? Because that is not the plan of God. The plan of God is to elect you, hiramin ka, iligtas ka, para bigyan ka ng isang buhay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya ang bawat tao na niligtas niya, mga kapatid, ay magtataglay ng ganitong sinyales. Tandaan niya, when you say that you are a child of God, you are an elect of God, tataglayin mo ang ganitong buhay na pag-uusapan natin. Okay? Nasa iyo ang Holy Spirit, at ang sinyales na nasa iyo ang Holy Spirit, kapatid, pakinggan niyong mabuti, lalo na sa mga kabataan, mas malakas ang Spirit na nasa iyo kesa sa laman. If you find yourself paulit na nilalamon ng laman mo, ibig sabihin, ayaw mo magbago. Yung kasalanan na yon, pinapaulit-ulit mo na parang wala kang pakialam, na parang wala kang takot sa Diyos, na parang walang kapangyarihan sa iyong banal na Espiritu. Malaking question mark yon, kapatid, sa pagpupropes mo na ikaw ay anak ng Diyos. But remember, napakapalad mo kung naririnig mo ang katotohanan na ito, sapagkat meron kang pagkakataong lumuhod sa Diyos at hanapin sa kanyang kaawaan. Lord, malakas sa akin ang laman. Tulungan mo ako, kaawaan mo ako, bigyan mo ako ng grasya. O Diyos, sapagkat nakikita ko sa sarili ko na mas malakas sa akin ang laman at dinadaig. O hindi natin pwedeng sabihin, dinadaig. Ibig sabihin, walang espiritong lumalaban sa laman. Logically, dahil sinabi ng Bible, greater is He who is in me than he who is in this world. Ibig sabihin, malakas ang banal na Espiritu nasa akin kaysa sa anumang kalaban na mang-i-influensya sa akin sa labas. Okay? That is the first sign. Nangyayari ba yun sa'yo? Mas malakas ba ang banal na Espiritu nasa iyo kaysa sa laman, sa sinful nature o sa pita ng laman? Number 2, but, verse 10.
Asan yung verse 10? Ayun. But if Christ is in you, kung si Kristo talaga ay nasa iyo, meaning the Holy Spirit, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. The Spirit is alive in you. Okay? Ibig sabihin, nararanasan mo siya. Because the Holy Spirit is alive in you. Nasa sayo ang ramdam mo na buhay sayo ang banal na Espiritong pinagkaloob sayo ng Diyos. Ang tanong, mga kapatid, nararanasan mo ba na buhay siya? Paano mo nasabi na nararanasan mong buhay sa iyo ang banal na Espiritu, kapatid? Importante yan. Do not neglect that truth in your life. Huwag mo ini-neglect yun, kapatid. Huwag mong i-ignore ang admonition ng Lord na makita o hangarin na maranasan na ang banal na Espiritu ay buhay sa iyo at gumagawa sa iyo. Pinapakialaman ka niya, kinukulit ka niya dahil buhay siya sa iyo. Hindi kanya pinababayaan na masadlak sa kapamakan. Nakikialam siya sa affairs ng iyong buhay. Yun ang pangalawang senyales. The Holy Spirit of God is alive at nararanasan mo sa iyo. And then verse 11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit, who lives in you. Meaning, mga kapatid, hindi ka na yun dati. Dati yung katawan mo alipin ng sinful nature. Alipin ng kalaban. Dati yung katawan mo na yan. But if you are unelect, and you have the Holy Spirit within you, kapatid, yung katawan na yan, na dating alipin ng laman, na dating alipin ng kalaban ng Diyos, ay magiging alipin na ng banal na Espiritu. Bini, sino ang nasusunod? Pag sinabing alipin ka ng banal na Espiritu, sino ang nasusunod? Ang banal na Espiritu at hindi ikaw. Okay? The life of the Spirit is alive in you. Sumusunod ka sa kung ano yung dikta sa'yo, sa kung ano yung leading sa'yo ng banal na Espiritu. Nakikita mo ba yun? Okay? Verse 12, therefore, brothers and sisters, we have an obligation. Ayan. We have an obligation. Anong obligasyon yan? To live by the Spirit. But it is not to the we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live, verse 13, for if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Huwag kang masisiyahan at huwag kang mapapanatag. Yan ang right term, kapatid. Huwag kang mapapanatag na tuloy-tuloy kang gumagawa ng mali. Okay? Paano yun, Pastor? Example, huwag kang mapapanatag kung young people ka at hindi ka na natitigatig na nanonood ka ng gold. Diretsahan na tayo. Huwag kang mapapanatag kung sinasabing mananampalataya ka na hindi ka na nangingimi na paulit-ulitin mo yung alam mong kasalanan. Huwag kang mapapanatag na namumuhay ka sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin. Ano ang obligasyon mo, kapatid?
Ano ang obligasyon mo? To live by the Spirit. Yun ang obligasyon mo. Hindi ito pinipilit. Hindi mo, kung ikaw ay tunay na hinirang kapatid, hindi mo pinagpipilitan ang sarili mo na mumuhay sa katuwiran, na mumuhay sa kabanalan. No? Because that is not the plan of God. Kapatid, marunong ang Diyos, makapangyarihan siya, pag nilagay niya sa iyo ang banal na Espiritu, yun ang magiging kalakasan mo at kapangyarihan mo para magtagumpay ka sa kasalanan. Without the Holy Spirit, talo ka ng kasalanan. Kung tunay na nabubuhay sa iyo ang banal na Espiritu, panalo ka sa kasalanan. Hindi ko matatalo ng kasalanan. Minsan binabasa lang natin ito at pinipig lang natin kung ano yung gusto natin makita. Gaya ng pag-uusapan natin later. May maganda tayong makikita later on. Ninineglect na natin yung mga bagay na magpapakita sa atin kung sino talaga tayo at ini-ignore na natin yun. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na hindi mailutang sa inyo ng banal na Espiritu kung ano ang dapat niyong maiwasan bilang mga anak ng Diyos. Okay? Kung tunay na nabubuhay sa inyong banal na Espiritu, may obligasyon kayo. Sabi diyan, you have an obligation. Anong obligasyon na yun? Hindi mamuhay sa laman, kundi mamuhay sa Espiritu ng Diyos. Okay? And then, verse 14. Ano pang senyales? Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. That is the third sign that you have the Holy Spirit. The Holy Spirit is leading you in a righteous and the holy life. You are being led by the Holy Spirit. Katangian ng mga anak ng Diyos. Verse 15, you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. Okay. The fourth sign that you are an elect of God. Kapatid, meron kang kumpiyansa. Kanino? May kumpiyansa ka na ano? Na tumawag sa Diyos na Ama. Okay. Hindi lahat ng tao may kumpiyansa na tumawag sa Diyos na Ama. Sino lang ang may kumpiyansa tumawag sa Diyos na Ama? You can cry out confidently to God with full assurance na didingin ka niya. You can call Him Abba, Father, Ama. At alam mong sasagutin ka niya. Yun ang pang-apat na senyales, kapatid. Nakikita mo ba sa sarili mo? Kapatid, nakikita mo ba sa sarili mo na kumpiyansa kang tawagin siyang Ama? Na alam mong naririnig ka niya? Na alam mong walang humaharang sa pagitan niyo? Na alam mong meron kang connection sa Kanya? That anytime you call Him, that anytime you call upon His name, you know very well that He will come to rescue you. Darating siya para iligtas ka sa kung anumang dinaranas mong kagulumihanan o kung anumang dinaranas mong problema o pasakit sa buhay. Do you have that confidence in you? Yun ang pang-apat na senyales. Your confidence to call God as your Father. You are confident that you are a child of God. Kaya sinabi natin kanina, mga kapatid, kaya mo bang tumayo sa harapan ng madlang people? Pag sinabi nila, anak ka pa ng Diyos? Yes, I am. You can look them in the eyes at hindi ka mangingimi with full confidence. Pag sinabi nilang, anak ka ba ng Diyos? Yes, I am a child of God.
I am an elect of God. Meron kang ganong kumpiyansa. Saan mo kinuha yung kumpiyansa na yun? Because you have the indwelling Holy Spirit in your life at nakikita mo na nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa iyo, nararanasan mo siya at nangyayari sa iyo yung mga sinyales na taglay-taglay mo ang banal na Espiritu, pinangako ng Diyos na magtuturo sa iyo at maglilid sa iyo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Verse 16. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. 17. Now if we are children, then we are heirs. Kung tayo'y tunay na mga anak ng Diyos, tayo ay mga tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings. This is the fifth sign that you have the Holy Spirit. Ano yung pang-limang sinyalis na meron kang banal na Espiritu? Ito kapatid, nakikiisa ka sa mga sufferings ni Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng pastor? Ipapako din ba ako sa krus isang araw? Ibig ba sabihin, pastor, kagaya ng mga ang mga apostol ng Diyos, ipapako din ako patiwarik, higilitan ako ng ulo, iyahang ako, hahantingin ako. Yun ba yung pinag-uusapan natin, pastor, na ako'y bilang senyales na ako'y hinirang ng Diyos, na nasa akin ang banal na Espiritu, mangyayari din sa akin kung anong nangyari kay Kristo at kung anong nangyari sa mga apostol ni Yesu Kristo. Ganun ba ang pinag-uusapan natin, pastor? Maybe, maybe not. Okay? Anong suffering ang pinag-uusapan dito? Kapatid, ang suffering na pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ay ang suffering na dinanas ni Yesu Kristo na siya ay taliwas sa kagustuhan ng sanlibutan. Nakikita mo ba yung sarili mo? Nakikita mo ba sarili mo, kapatid, na taliwas ka sa gusto ng sanlibutan? Sa trabaho, nasa trabaho ka. Ang mga co-workers mo, magsasabi sila, nakapag-close tayo ng magandang deal. Kumita ang kumpanya. Sige, magpupunta tayo sa bar, maglalasingan tayo doon. Happy-happy tayo. Sama kayong lahat. Yan ang gusto ng sanlibutan. Ikaw bilang mananampalataya, nakikita mo bang sarili mo na taliwas ka sa gustong mangyari ng mundo? Gusto nilang lumigaya sa paraan nila, pero nakikita mo ba sa sarili mo na ayaw mo nang gagawin nila at hindi ka sasama sa kanila? Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? You are suffering with Christ because if Jesus Christ is going to the right, you can see yourself also going to the right. You are counterflowing, mga kapatid, because the world, ang gusto ng mundo ay pumunta sa kaliwa, and now you're seeing yourself, being with Christ, you are countering the flow. Yun yung sufferings natin sa mundo. Okay? May mga gustong mangyari ang sanlibutan. Pero nakikita natin ang ating sarili na kontra tayo sa gustong mangyari ng sanlibutan. Kagaya ni Yesu Kristo. Pwedeng hindi mangyari sa iyo na ipako ka sa krus kagaya ni Jesus Christ. Because that is a very special calling only for Jesus Christ. Wala nang ibang gagawa nun na ang pagkapako na yun ay kaligtasan nating lahat. Wala nang ibang gagawa nun kundi si Yesu Kristo lang. Although pinako sila Pedro or yung ibang mga apostol, although pinako sila, ginilitan sila ng ulo, hinang sila, kung ano ang parusa sa kanila, hindi yun ang nagliligtas sa atin. Okay? Ang nagligtas sa atin ay ang nag-iisang pagkapako ni Yesu Kristo sa cross. The sufferings that we are studying today, pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay yung nakikita mong sarili mong tumataliwas ka
sa kagustuhan ng sanlibutan, kagaya ng ginawa ng Panginoong Kristo. You are co-heirs with Christ, isa ka ngang tagapagmana, kagaya ni Kristo, sa mga nakahandang pagpapala ng Diyos, kung nakikita mo ang sarili mo na nagdurusa ka, na kagaya ng pagdurusa ni Kristo. Ibig sabihin, your soul is agonizing dahil hindi mo gusto ang nangyayari sa mundong ito, kagaya ng hindi pagkagusto ni Kristo. That is number 5. Then, 26, verse 26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Even prayer, sabi dyan mga kapatid, malinaw, wala kang prayer na tipong parang kompletong kinalulugdan ng Lord maliban sa prayer na pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Kung nagpe-pray ka lang at wala kang Banal na Espiritu na nasa iyo, ang prayer mo, sabi ng Isaiah, ang langit ay parang brass. Hindi dumidiretso ang prayer mo. May harang. Okay? Paano lang makakarating ang prayer mo? Kung meron kang Holy Spirit na nagtuturo sa iyo at nagpapadala ng panalangin sa Diyos. Sa sinong nag-uusap? Ikaw batang Diyos? Hindi. A Spirit and God. The Holy Spirit and God. Sa nakasulat, sabi dito, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray. Hindi natin alam kung paano tayo mananalangin. Because we do not know the will of God. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos lang nakakaalam ng kanyang kalooban. Okay? Kanino niya pinapadala ang kapaliwanagan o sikreto ng kanyang kalooban? Kanino? Taglay ito ng banal na Espiritong panagkaloob sa iyo ng Diyos. If you have the Holy Spirit, meron ka na ngayong open na connection sa Diyos. The Spirit, the Holy Spirit that is in you, and God na magre-respond sa panalangin, sila ang nag-uusap at hindi ikaw. Okay? The Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Mga salita na hindi kayang i-express ng pagkatao natin, ang banal na Espiritu ang nag-i-express noon sa Diyos upang maganap sa atin ang kalooban ng Diyos. Okay? 27. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Who is the one searching our heart and mind? Sino? Sinong kayang sumaliksik ng puso't isipan natin? Ang Diyos. Okay? He who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Ang Diyos, Ama, at ang Banal na Espiritu, silang nagkakaintindihan. Okay? Because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Ang Banal na Espiritu ang nakikipag-usap sa Diyos para dumating sa atin ang kalooban ng Ama. He intercedes for us in accordance with God's will. And then, ito yung masaya na pinag-uusapan natin palagi. Very famous verse. And this is the sixth sign that you have the Holy Spirit. Verse 28 to 30. Okay? Dito tayo magko-close. Verse 28 to 30. Isa ito sa mga verses sa Bible, mga kapatid, na ini-encourage natin ang bawat isa na kailangan sa ulado natin. Okay? Kasi dito nakasalalay yung kabuuan ng iyong kumpiyansa, kabuuan ng iyong security, ng kaligtasan.
na pagiging elect ng Lord. 28. The sixth sign that you are being led, that you have the Holy Spirit, and you are being led by the Holy Spirit is you are enlightened about the plans and purposes of God. Kapatid, ang ika-anim na sign, tandaan mo, na meron kang banal na espiritu. Kapatid, nakakaunawa ka. Pinaunawa sa iyo ng Lord. Maliwanag sa iyo. Enlightened ka. Naunawaan mo. Sino ka? Sino ang Diyos? Anong pakay niya sa iyo? Anong plano niya sa iyo? Anong layunin niya sa buhay mo? Maliwanag sa iyo. At yung kaliwanagan na yun, mga kapatid, ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa at kaligayahan na magpatuloy ng hindi nangangawit sa iyong pananampalataya. Hindi magandang senyales, kapatid, kung ngawit na ngawit ka sa pakikinig at sa pagganap sa iyong pananampalataya. Hindi magandang senyales yun. Okay? I'm sorry, pero kailangan natin gisingin ang isa't isa. Hindi magandang senyales yung sa isip mo, ayos na yan, okay na to, tama na to, ayos na to. Siguro okay na yan. No. Hindi kasama sa plano ng Diyos na hindi ipaliwanag sa iyo ang kanyang katotohanan. Plano ng Dos na i-enlighten ka, ipaliwanag sa iyong lahat. Sapagat alam niya na pag naunawaan mo, yun ang magsisilbing kumpiyansa mo. Yun ang magsisilbing pag-asa mo. Yun ang magsisilbing security mo. Yun ang magsisilbing kapayapaan mo. Yun ang magsisilbing kaligayahan mo. Pag naunawaan mo. Okay? So that is the sixth sign. He will enlighten you. Enlighten you about His plans, about the future, about His will, about His purposes. Sino ka ba? Sino ba siya? Ano bang pakay sa iyo ng Diyos? Ito ngayon, ang pakay sa iyo ng Diyos. Verse 28. Kailangan medyo sa ulado mo to. And we know. Sabi dyan. Anong sabi? And we know. Alam mo ba? Kasi hindi magsisinungaling ang banal na kasulatan. Ang sabi dyan, ang elect, ang hinirang ng Diyos, alam niya. Okay? And we know. Hindi niya sinabing, siguro malalaman, walang sinabing gano'n. Walang sinabing unsure na probability. Ang sinabi diyan, mga kapatid, malalaman mo, alam mo, and we know. Anong alam mo? That in all things, anong meron sa lahat ng bagay? God works. Okay? Sabi diyan, bilang hinirang ng Diyos, bilang pinananahanan ng banal na Espiritu, malalaman mo ang ano, na ang lahat ng bagay, ano meron sa lahat ng bagay, ay gagamitin ng Diyos. That in all things, God works. Magtatrabaho ang Diyos saan? Para saan? Para sa iyong kabutihan. Okay? That in all things, God works for what? For your good. Para sa kabutihan nino. For those who love Him. Sino itong mga tao magmamahal sa Kanya? Those people who have been called. Sa mga taong tinawag niya. Tinawag niya para ano? Para sa Kanyang purpose. Okay? Mga kapatid, tsagain po natin yung katotohanan na yon, na maintindihan natin kung sino ka. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
Ayun pala ang plano ng Diyos. Ang plano pala ng Diyos, kapatid, ay ipaunawa sa iyo bilang hinirang niya na siya ang Diyos na gagamitin at gagawa sa lahat ng bagay para saan? Para sa kabutihan mo. Upang matutunan mo siyang mahalin. Dahil hinirang ka niya para mangyari ang kanyang layunin. Anong layunin niya? Na ang buhay mo ay maging kapurihan niya. Nagiging kapurihan ba ang buhay mo, kapatid? If not, then you are not an elect of God. Diretsahan tayo mga kapatid. If your life is not living upon the purpose of God, kung ang buhay na yan ay hindi tumatakbo, lumalakad sa layunin ng Diyos, ano yung layunin ng Diyos? Maging kapurihan niya, you are not an elect of God. Now, if you are hearing the words today, naririnig mo at nakikita mong sarili mo na hindi ka pa lumalakad sa layunin ng Diyos, hindi nangyayari sa iyo, pero naririnig mo at tinatamaan ang puso't isipan mo, then you are hearing the words of God and He is quickening your spirit. Kung tinatablan ka, kung hindi ka tinatablan, you ignore this, at wala kang pakialam, at wala kang pagkagusto na, ano pinagsasabi ni Pastor Gary? Ano pinagsasabi niya? Ano pinapaliwanag niya? Baliwala yan, basta ako ligtas. Kung ganun ka, kapatid, wala kang magiging pag-asa. Ang pag-asa mo lang is, if you are hearing the words, and you are really hearing the inward calling of God. He is saying to you, anak, gumising ka, hindi ka pa ito, pero hinirang kita para maging ganito. Hindi nangyayari pa ito sa iyo ngayon, but now you are hearing this, naririnig mo, at papapangyarihin ko ito sa iyo, anak, gumising ka. He is quickening your spirit. Quickening your spirit. Ginigising ka niya para hangarin mo, i-desire mo na ang mga sinyalis na ito bilang isang hinirang ng Diyos ay mangyari sa buhay mo. At ang layunin ng Diyos, His purposes, ay maganap sa buhay mo. Na ngayon, ang buhay mo ay unti-unti nang magiging kaluwalhatian niya at hindi kasiraan niya. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa iyo if you claim that you are a child of God. If you claim that you are a child of God, an elect of God, a Christian, and you are professing it to the world, mananampalataya ako, Kristiyano ako, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Either your life ay maging kaluwalhatian niya, o ang buhay mo ay maging ma-defame ang Diyos. Kung hindi totoo ang profession mo na anak ka ng Diyos at namumuhay ka sa karumaldumal, sa kamalian, kung hindi totoo ang sinasabi mo, ang sasabihin lang ng tao, yan ba ang Kristiyano? Nagsasabing Kristiyano? Yan ba ang mga anak ng Diyos? Ang resulta ng kapatid, hindi totoo ang Diyos. Sapagkat itong tao na ito ay nagsasabi na nasa kanyang Diyos ay ganito ang klase ng pamumuhay. Yun ang isang epekto. The other one is the purpose of God. The purpose of God. You are saying that you are a Christian, an elect of God, a child of God, and nagiging kaluwalhatian ka ng Diyos, na we-witness ng madlang people ang ginagawa ng Diyos na pagbabago sa buhay mo. Ang magiging end result nun, mga kapatid, sasabihin ng mga tao, yan ba yung nagsasabing Christian? Ang galing ano?
Talagang buhay sa kanyang Diyos, Ang ganda ng nangyayari sa buhay niya, Tingnan ko nga kung anong nangyayari. Saan ba siya pumupunta? Saan ba siya nag-church? Saan ba siya dumadalo? Tingnan ko nga kung anong sikreto niya. So, nangyayari sa iyo yung kalooban ng Diyos. Saan mo gusto sa dalawa na yun, kapatid? For those God foreknew, He also predestined. Predestined to what? To be conformed to the likeness of His Son, Jesus Christ. If you are an elect of God, tsagain natin to, kahit medyo humahaba. If you are an elect of God, kapatid, magiging kamukha ka ni Yesu Cristo. That is the plan of God. Kung elect ka talaga, kung hinirang ka, nakakamukha ka ni Yesu Cristo. You are predestined to be conformed to the likeness of His Son, Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brothers. Verse 30, last verse. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Kapatid, ang mga hinirang ng Diyos, sila lang ang makakasama ng Diyos sa sangkalangitan. Hindi lahat ng tao. At ang mga makakasama ng Diyos sa sangkalangitan na hinirang niya ay gagawin niyang kamukha ng Panginoong Jesucristo. Iyan ang summary ng lahat. You cannot say that you are a Christian. You cannot say that you are a child of God. You cannot say that you are an elect if your life is not conforming to the life of our Lord Jesus Christ. That is the plan. Why God elect you and save you. Okay, life's assessment muna tayo. Yan. Revealing your feeling is the beginning of healing. This is the time of confession, mga kapatid. Lalaan tayo ng konting panahon sa grouping natin, confession. I-reveal natin kung sino tayo. Exposed to be secure. Nilantad para pangalagaan. Ano ibig sabihin na? Hindi ka mako-cover. Tandaan mo to, kapatid, hindi ka mako-cover ng pangangalaga ng Diyos at ng pangangalaga ng kapangyarihan ng tinapos na gawain ng Jesucristo kung hindi mo inilalantad, meaning ikinukonfess ang mga kasalanan o kahinaan na nangyayari sa buhay mo. Hindi ka kailanman gagaling kung hindi mailalantad ano ang iyong sakit, ano ang iyong sugat. Kailangan ma-reveal yun. But, however, then, what are your weaknesses and strengths? Now, reveal only the things you are comfortable to reveal within the group. Okay? Huwag mong i-reveal yung inaakala mong hindi mo kayang i-reveal sa grupo. Huwag mong pilitin. Kasi merong mga kasalanan na ikinukonfess mo lang sa mga taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Okay? Magkaintindihan tayo. Hindi lahat yun nire-reveal sa group. Bakit? Pastor, bakit hindi kailangan i-reveal sa group? Lahat. Maaring ikaw, nakahanda ka ng i-reveal, pero maaring yung makakarinig, hindi sila nakahandang marinig. They cannot handle the truth about you. Maaring gano'n. So, hindi lahat ng kasalanan ay nire-reveal sa lahat.
Okay? Meron din kasalanang nire-reveal mo lang sa Diyos. Sapagkat hindi ka komportableng i-reveal kanino man, kasi maaring hindi maintindihan ng pagsasabihan. Nagkakaintindihan tayo? So sa group, sa grouping natin mga kapatid, i-reveal mo lang kung ano yung komportable kang malaman ng mga kagrupo mo. Mag-i-start ka na. So reveal only the things you are comfortable to reveal. Now, the question is, ito yung pag-uusapan natin. How do you want the group to help you in your weaknesses? Yung na-reveal na weaknesses. And how do you want your strengths to help the group? So dalawang ilulutang natin dito. Ano yung nakikita mo sa pinag-aralan natin na nangyayari sa'yo? Nagpapatunay na gumagawa sa yung banal na espiritu. Ito yung mga strength mo. Kaya ka nagtatagumpay. Ano naman yung nakikita mo na parang weakness mo na paulit-ulit mong ginagawa, parang hindi ka magtagumpay. If you are comfortable revealing that, then reveal. If not, hindi pinipilit para hindi magkaroon ng kaguluhan sa ating discussion. Okay. So, yun po mga kapatid, tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila, napakabuti mo po sa amin. It may be very hard for us, Lord God, kapag ang pinag-uusapan ng Panginoon ay pagliliglig, maaaring napakahirap sa amin na marinig ang katotohanan ng mga na animoy mabigat at hindi masarap pakinggan, Panginoon. Lalo na yung katotohanan, masasalamin namin, Panginoon, kung sino nga talaga kami, ano ba yung tunay na kalagayan namin. But Lord, ito ang gusto mong mangyari, Lord God, na maging maliwanag sa amin, maging malinaw sa amin, na hindi kami dinadaya ng aming isipan, hindi kami dinadaya ng mabulaklak na mga salita, ngunit magdadala lang naman sa amin sa kapahamakan. Lord, salamat. Inaalaw mo na mangyari sa amin, Panginoon, na kaya mo kaming ligligin, kaya mo kaming pagsabihan, kaya mo kaming pagalitan, kaya mo kaming paliwanagan ng mabibigat na bagay para sa aming ikasasaayos. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong iglesia at ang aming pong pag-uusapan mamaya. Sapagkat hinahangad mo ang katagumpayan namin at ang katagumpayan ng iyong gawain. Hinahangad mo ang aming kalusugan bilang, ang spiritual naming kalusugan bilang individual at bilang iglesia. Hinahangad mo ang aming kaligayahan, Ama. Lord God, lulusog lang kami, gagaling lang kami kung mapipinpoint namin, Lord God, kung ano ang nais mong baguhin at nais mong tanggalin sa amin, Panginoon, na humahad lang sa isang malaya at makumpiyansang buhay bilang mga mananampalataya at bilang mga anak mo. Lord, kayo pong bahala sa aming pag-iusap. Sa po namin pinagkakatiwala ang pagkakataon. Tinataas ka namin at pinapupurihan sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, amen. Pasensya na po tayo humaba.